days pa nga lang daw siyang merong hyperthyroidism, ramdam na niya yung hirap. So ako mga mare ko, 1 taon akong naggamot para sa sakit kong hyperthyroidism bago ako nag-undergo ng radioactive iodine procedure nga sa Philippine Heart Center para nga sa aking sakit na hyperthyroidism. So gusto ko i-share sa inyo yung naging experience ko sa katulad ko na hyperthyroidism na may bawal. Ang advice ko sa inyo, totoo talaga to, mahirap kasi syempre may mga kasama, lalo na kung may kasama tayo sa bahay, sa pagkain pa lang, kasi syempre malasa yung pagkain nila. Pero kasi pag meron kang hyperthyroidism na may pinagbawal, bawal ka sa matataas sa iodine. So ano nga ba yung gusto ko i-advise? Sa akin, wag mong biglain na tatanggalin mo agad yung may iodine. Ang gawin mo, paunti-unti. Ako kasi ang ginawa ko noon, meron kaming umami seasoning, tapos gumagamit pa ako that time ng patis. Ang ginawa ko, unti-unti kong tinatanggal yung, inuna ko yung patis, pangalawa yung umami seasoning, hanggang sa nakasanayan ko nang gamitin yung rock salt that time. So kasi ang sabi ng doktor ko, ang pwede lang sa akin na pampalasa si rock salt o di kaya si Himalayan salt. Pero si Himalayan salt kasi mga mima ko medyo mahal siya, kaya doon na lang tayo kay rock salt. Pero kung meron kayong budget, pwede naman si Himalayan salt. Pero kung kagaya ko kayo na walang budget para dyan sa mga Himalayan salt na yan, pwede na po yung rock salt. Tapos, hanggang sa yung rock salt na lang yung ginagamit kong pampalasa. Tapos meron din naman akong pepper. Yun, gumagamit ako ng pepper. Tapos, sa ibang pagkain, kapag nagkikrave ako, madalas, alam ba, yung mga biscuit, yung mga ganyan, pinalit ko na lang sa kanila prutas. Pero huwag kayong mag-alala kasi minsan nakakakain din naman ako ng bawal kasi sobrang hirap, 'di ba? Lalo na yung pagkain natin, yung mga kakainin natin, medyo mahirap siya i-prepare kasi kailangan mabilisan, lalo na kapag may check-up ka, 'di ba? Ang hirap naman, magluluto ka pa ngayon, 'di ba ganon? So, yun yung ma-advise ko sa inyo. Pwede kayong magprutas, pwede kayong, halimbawa, apple, banana, pipino, yan, pipino, pinakamahilig ako sa pipino. Tapos, ano pa ba? Orange, yung mga ganyan. Kung kaya nyo yung ibang prutas, so search mo nyo muna kung mataas ba yun sa iodine content. Pero, yun yung madalas kong kinakain. Tapos sa ulam naman, madalas nagluluto ako ng baboy, papakuluan ko, lalagyan ko ng okra, lalagyan ko ng kalabasa, lalagyan ko ng, tawag dito, alugbati, o di kaya spinach, o di kaya ng, ano ba yung nilalagay ko? Saluyot. So, mga ganon. Alam ko medyo mahirap talaga kapag na-diagnose ka ng hyperthyroidism na may bawal. Pero huwag mong biglain yung sarili mo, unti-unti lang. Kasi ako binigla ko din yung sarili ko na 1 linggo, tapos umiyak ako ng malala. Kasi wala na akong makain, wala na lasa yung pagkain ko. Meron naman tayong pampalasa pa rin naman. Meron tayong Himalayan salt at meron tayong rock salt. So, ayun lang naman ang ma-share ko. Huwag kayong ma-stress kasi makakadagdag yan sa sakit nyo. Yung lagi sinasabi ng doktor ko. So, ayun lang naman. Bye-bye!